Taong 2022 nang magsimulang magpadala ang Pilipinas ng mga hotel workers sa Israel. Bahagi ito ng government-to-government agreement ng dalawang bansa bilang pagpapatibay ng kanilang diplomatic relationship. Nagre-recover pa lang ang ekonomiya dahil sa pandemic nang umatake ang militanteng grupo ng Hamas sa Israel. Labis na naapektuhan ng giyera ang industriya ng turismo sa bansa. Dahil sa sitwasyong umiiral sa Israel, marami sa mga Filipino workers ang nag-uwian na, bagamat wala pa silang isang taon sa bansa. Maliban dito, ay ginagamit ng gobyerno ng Israel ang mga hotels bilang evacuation centers. At ang iba naman ay napilitang magsara na nagresulta sa bawas na trabaho at kita para sa mga hotel workers. Sila ang inabot ng Operation Blessing nang nagpunta ang team sa Israel para tumulong sa mga naapektuhan ng giyera. Sa paglilibot ng Operation Blessing sa iba't ibang syudad ng Israel para abutin ang mga naapektuhang hotel workers, nakatagpo nito si Chini na nakabase ngayon sa Tiberias, Northern Israel. Sa ngayon po kasi wala na kami mga turista. Ang mga pumapasok po sa amin ngayon mga galing north po kung saan apektado po yung mga nanggegera. No work, no pay po kami. Tulad ng mga kasamahan ko, 2 beses ang rest day. Yung iba po, nagsarado ang hotel, lumipat ng Eilat, Tel Aviv. Kung saan po yung available na hotel, doon sila inililipat. Malaking kawalan kasi yung iba po, marami pa pong binabayaran sa Pilipinas. Kaya laking pasalamat nila nang magpunta ang Operation Blessing sa kanila para magbigay ng tulong. Mga pagkain at hygiene supplies na makakabawas sa kanilang isipin sa pang-araw-araw na gastos. Malaking bagay po sa amin kasi instead na bumili pa kami ng mga pangangailangan po namin, dagdag na rin po sa amin yan, pangkain, pang-supply po sa mga pangangailangan. Maliban sa Tiberias, nagpunta rin ang Operation Blessing sa Eilat at Dead Sea, kung saan ay nakilala ng team si Mary Ann na mahigit 5 buwan pa lamang sa Israel. Sa gitna ng nararanasang pagsubok ngayon, siya ay nagagalak dahil mayroong nakakaalala sa kanila at nakita niya mismo ang aksyon ng Operation Blessing at CBN. Napag-alaman namin na donor pala si Mary Ann ng CBN Asia. Saya ako kasi sabi ko, pati pala sa ibang bansa, meron din ng CBN Asia. Kaya nagulat ako, wow, Operation Blessing talaga. Nagdudunit ako dyan, sabi ko pa nga sa mga kasamahan ko Nagdudunit ako dyan. Kaya nung nalaman namin nandito sa Dead Sea, kasi iba namin kasamahan sa hotel, sa East Hotel, sa Tiberias, nakita namin. Sabi ko, kailan kaya? Sa GC namin, ngayon daw. Ay, sobrang saya talaga. Hindi mo ma-explain yung blessing, tsaka yung tuwa. Kaya sabi ko, nung tayo kumain, kunin natin. Kasi Pinoy food yan Kumbaga, kung bibilin mo rin dito, mahal di ba? Sabi ko, galing ng Operation Blessing nakarating sila dito. Talagang praise God. Maliban sa pagbibigay ng mga material na bagay, nagiging daan din ito para makumusta ang bawat kababayan natin at maipanalangin na rin sa pamamagitan ng mga psychosocial activities. Lahat ng tulong para sa mga kababayan natin dito ay talagang welcome, At papasalamat tayo sa Operation Blessing, na may pagkakataon na makapag-ikot at lalong-lalo na yung ating psychosocial. Ang dami-daming kailangan puntahan, na area. So malaking tulong talaga yung Operation Blessing, lalo na yung syempre yung mga iba pa nilang mga pangangailangan. Sa bawat tulong na inyong ipinapaabot, malaking pagpapala ito sa ating mga kababayang may pangangailangan, saan mang panig ng mundo sila naroon at anuman ang kanilang pinagdaraanan.